Okay, magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat. At panibagong vlog, panibagong updates na naman ang gagawin natin. By the way guys, nandito ako ngayon sa hospital kasi yung anak ko hindi makatulog iyak ng iyak. Gusto niya binubuhat siya ng kanyang mga nana niya So sinigurado ko na, pumunta na kami sa hospital. It's around 12:41 in the morning already. So while waiting sa kanyang urinal result, so nagva-vlog muna ako sa sasakyan while waiting, kasi kanina pa sana ito i-upload ko, pero nag-emergency kasi ayaw matulog yung anak ko So heto, update pa rin tayo. Una nating pag-uusapan ay ito nga, update kay former President Duterte. Ang nag-a-update po dito is ito, legal counsel ni Tatay Digong, itong si Nicholas Kaufman, Meron itong bagong revelasyon, itong si Attorney Nicholas Kaufman, na fake news pala yung nag-request sila sa mga ICC judge, ng yung patungkol po dito sa identification, which is wala naman silang ni-request. So ang nagpapalaka dito is si Conte, yung mga kampo nila ni Conte, 'di ba? Si Attorney Conte. So yun po, panoorin natin itong video, itong si Attorney Nicholas Kaufman, itong abogado po ni Tatay Digong, sa update po sa kaso po ni former President Duterte. Yun ang una nating pag-uusapan. Pangalawa nating panoorin at pag-uusapan ay itong si Martin Romualdez, Desperado na po na nangangampanya itong si Martin Romualdez. Desperado na kasi alam nila na bumabagsak na yung rating ni Bongbong Marcos at itong si Vice President Inday Sara Duterte, tumaas ang kanilang rating. So natataranta na sila ngayon. Kaya sobrang desperado na sila, Okay, thank you. Ayan, inatid ko yung result, may paper kasi na yellow at doon yung urinal result kinuha nila. Okay, so yun po desperado na. Ipapakita ko yung video na nangangampanya itong si Romualdez at magre-react tayo dito, okay? Ito, pangatlo nating pag-uusapan, itong si Attorney Claire Castro. In-interview ito ni Ted Filon, itong si Attack Dog Claire Castro, Sablay ang krimen issue, ang kanyang paliwanag. Itong si Attorney Claire Castro, nakakatawa nga Sabi ko, ito ba yung attorney nila? Nagtataka ako kung ang kanyang mga sagot para namang hindi siya attorney. Okay, mamaya ipapakita ko sa inyo, na sobrang sablay po. Natatawa na lang itong si Ted Filon sa kanyang mga sagot. Okay? At heto, panoorin rin natin itong latest interview ni Vice President Inday Sara Duterte, na isa dito sa mga tanong ng mga reporters ay sinagot na ni VP Sara ang mga issue, especially itong nag-comment siya patungkol dito kay Martin Romualdez, na itong si Martin Romualdez, kahit magkalaban itong si VP Sara at itong si Martin Romualdez pagka-presidente sa 2028, sabi ni VP Sara, kahit hindi ako tatakbong presidente, hindi ka pa rin mananalo, tambaluslos. Yan ang sinabi ni VP Sara. So mamaya ipapakita ko yan sa inyo at magre-react tayo pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mag-like and share muna tayo. Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. Okay? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify kayo kung meron tayong bagong uploads, meron tayong breaking news, o if itong channel na ito ay nagla-live, malalaman po ninyo. Okay? So mahalaga po na mag-subscribe tayong lahat sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Check ko muna kasi merong nag-chat sa atin.
Okay. Yung aking asawa pupunta dito At kasi malapit lang yung kanyang office dito sa hospital na sa aking anak. So he will visit sa aking anak mamaya, no? So nagchat-chat siya sa akin. Ako rin nag-update ako kasi siyempre anak natin yan Hindi natin alam, 2 years old yung anak ko at hindi natin alam kung ano yung dinaramdam niya So talagang sinisiguro ko na, no? So far yung sabi ng doktor, hinawakan nyo yung tiyan niya, hindi naman siya nasasaktan. Sabi ng anak ko, masakit siya, yayay yung likod, yayay yung ulo. So hindi natin alam kung nasasabi ba siya ng totoo. So naninigurado na ako, di ba? So far sabi ng doktor na i-check na lang yung urine niya. Okay? So while waiting, ito na. Ito ipapakita natin itong update po kay former President Duterte Ito yung attorney po ni Tatay Digong. Okay? So pakinggan po natin itong interview ni Nicholas Kaufman. Volume muna natin. Ayan, play. Okay. Yeah. Hi sir, attorney, how are you? And Good how's morning. PRD? He's doing well? He's in good spirits. Okay, thank you. And does PRD have any message for the Filipino people now that May 12 election are fast approaching? He asked for calm and restraint. He knows that there are elections in the offing. He knows that the people are very interested in his welfare. And he also knows that there is a tendency perhaps for people to get excited and not to respect the judicial process. He insists that the judicial process be respected. That there be no... Yan yan ang laging sinasabi ni legal counsel attorney Nicholas Kaufman na ang panawagan po ni former President Duterte ay kahit anong mangyari, irespetuhin natin ang judicial process ng ICC. Okay? Ako rin naman, no? Ako mismo ang magsasabi sa inyo, no? Ang mga audience dito sa Donmar TV, no? Huwag muna nating pangunahan ang taga ICC, especially ang mga judges, no? Kasi po yung ating Tatay Digong is naging fiscal rin yan Naging judge rin itong si Tatay Digong. So meaning to say, si Tatay Digong po ay gusto niya ang kanyang mga supporters ay irespeto natin itong mga ICC judge the way na nire-respeto itong si Tatay Digong noon nung siya pa ay fiscal pa. Okay? Kasi nakaka-relate po si Tatay Digong Naging fiscal siya dati, naging judge siya dati. 'Di ba? So nakaka-relate siya. So sa ganitong judicial process, itong kaso na ito, tama lang na we need to respect, no? Kung ano man ang mga hindi natin ibabash, hindi tayo gagawa ng mga perception na babatikusin natin yung judge na bias sila or ganun ganyan. Irespeto natin. Okay? Yan ang pinaka-importante, okay? Interference in that at all. Thank you, attorney. And attorney, how do you respond to the ICC judge's rejection of your proposal? Do you believe it undermines the rights of that? Tinatanong ngayon si Attorney Kaufman na ano ba ang nararamdaman mo, attorney, na ni-reject ang inyong proposal, 'di ba? Kung matatandaan natin, buong akala natin na ang legal team ni Duterte ang nag-request doon sa panawagan na i-require ang mga biktima ng identification like passport and license or any identification, di ba? Pero yun pala, fake news pala yun. Si Conte pala ang nagsisinungaling. Kaya binatikos ito ngayon ni Atty. Kaufman. Yan si Conte na yan, sinungaling yan Okay? Inakusahan niya itong legal team ni Duterte na nag-request raw ito sa mga taga ICC, which is that is wrong. Ako nga akala ko totoo yun Kasi itong mga mainstream media rin, binalita nila ito.
naniniwala naman sila kay Conte. Tapos, itong si Kaufman, dininay ni Kaufman yan na hindi kami nag-request niyan. Alam mo, Conte, ang kakapal ng mukha mo talaga. Anyway. Well, this whole thing about the judges rejecting my proposal, that never happened. All that happened was that there were two activist victims representatives by the names of... Two activist victims representatives. Ang pinatutungkulan dito, isa na dito si Attorney Conte. Sabi niya play. Butian and Cristina Conte, who made all sorts of... Cristina Conte. Walang iba si Cristina Conte, assertions in the press that I had asked to restrict victims' participation in the process by limiting the ID documents that could be used. That never happened. No, that never happened. Sabi niya that never happened. Ano ang that never happened? Na nag-request siya ng identification dito sa mga victims. Hindi yun totoo. Itong si Conte, Makati kasi yung bibig nito, gumagawa ng kwento. Ngayon, pahiya ka ngayon. Ang kakapal ng mukha nitong si Conte. I was relying on what the Philippine Social Security System sabi niya is lying. Requires for ID to be verified in the Philippines. What they don't tell you is that they were not accepted at this present moment in time to be representatives of the victims, rather the OPCV, which is the unit which is dedicated to representing victims at the ICC. So this is not a question of the judges rejecting something that the defense asked for. This was a response that the defense made to the VPRS, which is the internal court unit which is responsible for assessing victims' applications. That's all we did. We made observations. We didn't make a request which was rejected. Klaro yan We didn't make a request. Sa ICC po, requirement talaga yan. Okay? So, maling-mali yung mga ipinakalat ng mainstream media patungkol sa mga fake news ni Attorney Conte. Okay? Mag-ingat-ingat kayo dyan sa mga mainstream media kasi po, syempre, itong si Attorney Conte, kalaban ito ni VP Sara. Ito na mga mainstream media, maniniwala ka agad. Diba? Dito tayo maniniwala. Kasi, ito yung pinagbibintangan nila na nag-request ng identification which is hindi naman talaga nangyari. Diba? It's a normal process sa ICC na kung ikaw ay magre-represent bilang isang isang witness sa isang kaso, no? Na pinag-usapan yung mga identification. Itong si Attorney Conte gumagawa ng kwento na hindi totoo. A big lie. Sabi niya So do you think it's a lie? Conte, it's a lie. the ICC sets dangerous precedent by relaxing documentary requirements, particularly in highly politicized cases like this? Once again, this whole issue of it being a dangerous precedent is not something that we created. It's something that's in the minds of Joel Butian and others. Diba? Na ang ipinalabas kasi nila na si Duterte raw ay dangerous precedent, which is sina Attorney Conte lamang ang nagsasabi niyan. Diba? Wag na tayong magbulahan. Kitang-kita naman natin, diba? Sa birthday po ni former President Duterte, di ba? Nung nangyari last March, kitang-kita naman natin gaano kamahal ng taong bayan si former President Duterte, di ba? Videos don't lie. Nakikita natin yan lahat. Ito lang si Attorney Conte, ewan ko dito, bakit sobrang insecure sila dito kay former President Duterte. Di ba? And lastly, Attorney, what is your message to the Filipino people closely watching the process unfold? Respect the judicial process, respect the judges, and respect former President Duterte's right. Respect the judges, respect the judicial process, and respect former President Duterte. Yun ang hinihingi po ng legal counsel ni Duterte. A fair trial. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Attorney, can I ask another one? Sir, may we ask if you have already applied for PRRD's interim release? Once again, I'm not going to comment on the chronology of that request. There will be a request for interim release in due course, but as I said many times before, certain conditions have to be ripe for that interim release to take place.
And it's the judges who ultimately decide. And I hope that interim release, no, mabiyayahan tayo ng Panginoon, no? Kasi po, ako sa totoo lang, ako nag-aalala talaga ako sa kalagayan ng ating former president eh. Matanda na si Pangulong Duterte. So, nasa isip natin yan na asap, no? Makabalik siya dito sa Pilipinas kasi iba yung nandito siya sa Pinas na she is being take care sa kanyang pamilya. Kasi siya lang mag-isa doon sa Dahig. Pero balita ko naman nandun si Paulo Duterte ngayon sa Dahig, pero sa tingin ko paano lang sila palit-palit lang sila, no? So tama 'yan, no? Tama 'yan. Kasi ayaw naman natin pabayaan ang ating pangulo, di ba? Sir, do you think that our former president will be brought back to the Philippines before the confirmation of charges on September 23rd? I certainly hope so. In fact, I can't understand why he is here. He's a Filipino citizen. Yeah. There's a Filipino president in that country who threw... So, naniniwala itong si Attorney Kaufman, no? Di ba, I think September 20 plus, malalaman natin kung ituloy itong kaso na ito o hindi, di ba? So, nag-hope itong si Attorney Kaufman na before September, no, malalaman na natin na maibalik na si Duterte dito sa Pilipinas, okay? Filipino citizen over here to be tried. Why isn't he in the Philippines? Kasi ang rason ni Attorney Kaufman, same as sentimiento ng taong bayan na bakit dito ililitis sa Netherlands itong kaso ni Duterte? He is a Filipino, di ba? At itong kaso na ito, unang-una, hindi ito bagay dito sa International Criminal Court. Kasi hindi naman ito war crimes. Hindi naman ito crimes against humanity. Di ba? Peke yung mga inakusa nila kay Tatay Digong. Di ba? So, malakas po ang paniniwala ni Attorney Kaufman na hindi karapat-dapat si Tatay Digong ililitis dyan sa Dahig. Okay? Kung ililitis man, doon, dito, sa Pilipinas. Okay? Why isn't he being tried in the Philippines? Why is there not a Filipino judge who is trying him? Yeah, correct. Exactly, sir. Because that's the sentiment of a lot, if not most of the Filipinos, that he is illegally detained here and that our judicial system is fully functioning well. So we don't understand why the ICC actually took cognizance of what's happening right now. Yes. Tama. Di ba? Alam ng mga taga-ICC na ang ating sistema, ang ating judicial system sa Pilipinas is functioning well. Di ba? Alam yan ng taga-ICC. So let's hope na ma-realize yan ng ICC. Ito ay isa sa kadahilanan dito yung ginawa ni Bangag. Si Bangag ang may dahilan dito . I fully sympathize with that sentiment entirely. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, so yan po So update yan ni Attorney Kaufman patungkol sa kay Tatay Digong at sa kanyang kaso. Okay? So ito, ipapakita rin natin itong video ni Romualdez na para sa akin desperado na Desperado na ang kanyang pangangampanya tingnan nyo Ipapakita ko sa inyo bakit nasabi kong desperado na siya. Ito, play. These are the best candidates for the Philippine Senate. Nangangampanya siya dito sa mga senatorial slate ni Bongbong Marcos. Parang sa nakikita ko sa kanyang facial expression, parang napipressure na si Martin Romualdez. Kailangan niyang manalo itong mga senador na ito. Alam mo ba kung bakit? Sa totoo lang, natatakot na ito Natatakot itong mag-dominant ang mga senador ng mga Duterte. Kasi kung mananalo ang mga Duterte na mga senador, there is a big tendency na hindi po mai-impeach itong si BP Sara. At kung hindi mai-impeach itong si BP Sara, malaki ang chance na tatakbong presidente
si VP Sara sa 2028 and it's game over. Alam na nila na mananalo si VP Sara. Alam nila. Kaya siya ngayon very desperate siyang nangangampanya, no? Tingnan niyo pa. Ako natin sa lahat. Pinili to ng ating mahal na Pangulong President Ferdinand R. Marcos Jr. They will be our partners in peace, progress, and prosperity. Partner, sabi niya ha, ito raw si Bongbong Marcos, partner raw nila sa peace and order and prosperity. Peace, alam niyo Martin Romualdez, nasabi mo pang peace and order? Are you being realistic? Bakit nasasabi mong partner ito sa peace, kung mananalo sila, peace and order? Ayaw na naming buboto dyan sa mga senatorial slate ni Bongbong Marcos. We are, we are bothered already. Kasi si Bongbong Marcos is a weak president para sa amin. Kaliwat kanan po ang mga krimen na nangyari. Tapos sasabihin mo na dapat mananalo ang senador ng administrasyon para maituloy ang peace and order? No. Wala na. Wala na kaming, sa totoo lang, wala na kaming we don't have trust anymore sa administrasyong Marcos. Kaliwat kanan ang mga kidnap. Kaliwat kanan ang mga nalulong sa droga na nagki-create ng krimen. Tapos sasabihin mo prosperity. Tumataas na nga yung bilang ng mga nagugutom. Nambubula na naman kayo. Wag naman. 'Di ba? Kasi po hindi po nagsisinungaling ang datos. Ang datos po mismo si Fajardo, inamin ni Fajardo, tumaas ang krimen, tumaas ang kidnapping, tapos sasabihin mo, let's vote for the senatorial slate of Bongbong Marcos para maituloy ang peace and order, tapos prosperity pa. Hello? Budol na naman. Para sa ating bayan ng Pilipinas. Dapat nangingilabot ako sa mga sinasabi niya eh. I hope what you are talking, Martin Romualdez, is coming from your heart. talaga diretso tayo dito sa alyansa. Diretso tayong bagsak rin. Ako na mismo ang magsasabi sa inyo, ha, mga audience dito sa Don Mar TV. If gusto nyo ng pagbabago, if gusto nyo mababawasan itong krimen sa bansang Pilipinas at matapos itong problema sa mga gutom na tumataas na bilang, iboto nyo ang PDP. Iboto nyo ang PDP. No ifs and buts about it. Ito talagang ihingi ko sa iyo. No ifs and buts pa, ha? Paano hindi kami mag ifs and buts? Kaliwat kanan po ang mga balita na sobrang daming mga kabalastugang ginagawa itong administrasyon na ito. Please lang. Please. Straight alyansa. Sabi pa niya, please lang. Please lang, straight alyansa. Straight raw. Hindi po. PDP laban, straight kami. Dinin natin lahat sila. Walang iwanan dito. Ito ang gusto nating mahal na Pangulo. They are our true partners. Subok na subok sila. I know it. True partners? Subok na yung mga questionabling pera ng taong bayan? Ha? Kino-question namin yung blank items na yan. Subok na. Ayaw na naming mangyari yung sa blank items. Yung mga GAA, yung mga anong tawag doon? Flood control projects na palpak, ayaw na namin. Each and every one of them have proven themselves. Proven themselves? Manny Pacquiao, may na-prove ba si Manny Pacquiao? Binatikos nga kayo ni Manny Pacquiao eh. Di ba?
apaya sa taong bayan. This Proven, totoo, proven, nakakampi ninyo. Proven na kung merong kabalastugan, kakampi ninyo. are the right candidates. This is the future of the Philippine Senate. And Nangingilabot ako sa future of the future of the Senate raw. Republic of the Philippines. Ay nako, nakakakilabot po ang kanyang panawagan. Mga taong bayan, sus, gising na tayo. Huwag kayong bumoto doon. Sa totoo lang, itong aking opinion, coming from the heart ito. Vote straight PDP, laban. If gusto nyo ng pagbabago. Ito, si Atty. Claire, nakakatawang interview niya kay Ted Filon, patungkol po sa issue ng krimen, no? Natatawan lang itong si Ted Filon, tingnan nyo. Ito sa PNP, bumababa daw po ang index crime, no, ang krimen sa ating kapaligiran, pero napapanood mo sinaksak na Koreano, hinold up, binarel, patay. Yung isang sumakay lang yung isang nagmamasada lang ng Alam mo, Ted Filon, hindi niya nakikita yan eh. Ayaw rin niyang aminin ni Atty. Claire eh. Chickens, pinagsasaksak. Yun, ospital. Bulag yan, Ted Filon, bulag yan. Hindi niya nakita lahat yung mga balita na yan. Tingnan natin. Itong basag kotse ngayon. I mean, to be more pragmatic about this, parang hindi rin po sigurong makatotohanan yung sinasabi ng PNP na bumababa ang krimen, pero ang amin nababalitaan at mapapanood, puro krimen. Di ba? Yun na nga po sa nangyayari. Kaya yan din po yung pakiusap namin sa mainstream kasi po... Ano pakiusap ninyo? Instead na maalarma kayo na tumataas yung krimen, gawan nyo ng solusyon. Diba? Gawan nyo ng solusyon. Hindi yung hindi nyo aaminin. Ipamuka nyo sa taong bayan na hindi tumataas ang krimen. Walang krimen. Kawawa naman ang taong bayan yan. Ang na-news talaga, yung mga isolated cases na tulad niyan. Kasi ako po, ngayon, paglabas ko sa bahay, wala naman ako nakikitang saksakan. Wala kang nakikitang saksakan? How about us? Sa inyong lugar, wala. What about yung ibang lugar? Makasarili ka naman. Grabe ka naman, Atty. Claire. Dahil wala kang nakikitang krimen doon sa lugar nyo, ibig bang sabihin sa buong bansa walang krimen? Binalita nga eh. Ay nako, Atty. Claire, nasaan na ba talaga yung utak mo nilagay? Pagpunta ko dito sa palengke, wala naman ako nakikitang snatching. Saan ka nakatira? Wag mo, ibahin mo naman yung saan ka nakatira at sa ibang lugar. Bakit nakabantay ka ba araw-araw? Grabe naman yung reasoning mo, Atty. Claire. Kasi wala kang nakikitang snatching at wala kang nakikitang krimen. Hindi ibig sabihin na ang buong bansa wala ring krimen at walang snatching. Hindi ka nakabantay the entire Philippines. Yan si Ted Filon, alam niya na maraming krimen po ang nag-i-exist. Kasi taga-media sila eh. Alam nila yung mga reports na dumarating sa kanila eh. Diba? At ikaw, kinakampihan mo ang administrasyon. Kasi kayo ang nasisira. Kapag dumarami po ang krimen sa bansang Pilipinas, kayo ang nasisira. Kasi itong administrasyon na ito, malaki po ang kanilang pagkukulang sa pagsugpo dyan. Instead na ma-challenge sana itong administrasyon na ito. Kapag makarinig kayo na tumataas yung krimen, sana may gagawin kayo, magtrabaho kayo. Hindi yung hindi nyo aaminin. Kasi nahiya na ang administrasyon. Diba? Grabe naman kayo. Hindi na kayo naawa sa taong bayan. Trabaho nyo yan. If ang taong bayan nagrereklamo na they feel na hindi na sila secure sa bansang ito, then that's the time that the government will do something. Ay nako. Grabe. So, I mean, kung paano ito ipakita sa news, yun yung pumapasok din sa atin. Kasi nakikita natin eh. Kaya sabi natin, sana nga rin... Nakikita nga natin. Nakikita namin, araw-araw.
binabalita sa Facebook. Oh. Maliban sa mga negative na mga news, makita din po yung ganun. Oh, ginusto ba namin yung mga negative na news, Atty. Claire? Ha? Ginusto ba namin yan? Hindi namin ginusto yan. Marami na pong lulong sa droga, kaya tumataas ang krimen. Kaya kayo, itong administrasyon na ito, kulang ang effort ninyo. Magtrabaho kayo. Ng ginagawa ng gobyerno. So, yun din po yung pakiusap namin. Sabi ko nga, kung ganyan kagulo, sir, kung ganyan karami yung krimen, siguro talaga dapat na alarma na tayo. Chaotic na yun dati. Claire, na-alarma na nga kami eh. Kayo lang ang hindi na-alarma eh. Kayo lang, ikaw at ang presidente at yung mga tauhan ni Bongbong Marcos lang ang hindi na-alarma. Na-alarma na po ang taong bayan dahil sila yung unang naka-feel. Hindi nyo kasi ma-feel ang krimen kasi nandyan kayo sa Malacanang. Magara ang bahay ninyo. Magara kayo dyan sa palasyo. You have all the guards. What about those people na nakatira doon sa squatters area, sa mga liblib na lugar na prone sa mga krimen? Wala kayong ginagawa. Yun ang ibig sabihin. Kung sa tingin ninyo hindi kayo na-alarma, kami na-aalarma po kami. Atty. Claire, kising naman. Makonsensya ka naman, Atty. Claire. Hindi ibig sabihin na attack dog ka ng Malacanang, hindi mo napapansinin itong problema ng Pilipinas. Sabihin nyo naman sa Pangulo na, Pangulo, ito na po yung panawag. Ang hirap dito kay Bongbong Marcos, ayaw kasing makinig sa mga hinanaing ng taong bayan eh. Hindi kasi kayo na nakikinig eh. Ang taong bayan po, umiiyak na po ang taong bayan. Ang sandigan po ng taong bayan ay ang gobyerno. Kasi yung gobyerno may pulis, may PNP, may sundalo, yun sana ang magpuprotekta sa amin. Now, yung mga sundalo at ang mga pulis, naghihintay lang sila sa utos ng Pangulong Bongbong Marcos kung ano yung malaking plano niya. Ha? Kagaya ng ginawa ni Tatay Digong dati, na kayong mga pulis, ganito po ang gagawin para maiwas ang mga krimen. Kayong mga sundalo, pumunta kayo doon sa bukid, i-secure nyo ang mga tao sa bukid, sa mga insurgencies, sa mga ganon-ganyan. Ganon sana. Ang hirap sa inyo, puros kayo pamumulitika, puros kayo deny to the max ang problema ng bansang ito. Unang-una, para masusolusyonan itong problema ng bansa natin, the first thing you should do is to accept that there is a problem. After accepting that there is a problem, di kayo dapat mahiya niyan eh. After accepting na mayroong problema, sabihin nyo sa taong bayan, ito yung solusyon na gagawin namin. After nyo sabihin you assure the Filipino people na, don't worry, gagawin namin ang lahat para solusyonan po ang inyong mga sinasabi. Ganun ang gagawin nyo. Make the people feel secure. And after that, do something. Application ng solusyon. Hindi yung magdi-deny lang kayo ng magdi-deny para iwas kayo na masira ang administrasyon. Ang bobo mo, Atty. Claire. So kaya naniniwala ako na bumababa yung crime index niyan because yan po siguro ang nakikita at nagre-reflect naman talaga. Siguro. So siguro puro ka siguro, hindi ka sure. Even nga ikaw, ginamit mo yung word na siguro. You are not sure. Because you are not in the ground, Atty. Claire. Ang taong bayan po is in the ground. Every time makita nila na merong krimen po, pinupost nila sa social media. Ano pa bang hinahanap ninyo? Tulungan nyo naman yung taong bayan, for Christ's sake. Itong gobyerno na ito, sobrang weak kayo. Maawa kayo sa taong bayan. Isang tabi natin yung mga nakita na sa TV kasi yan talaga yung news nila. Isang beses na saksak, isang beses na buksan na. Grabe, very worst.
Attorney Claire, you are worse than ever. Sobrang worst mo. Tingnan nyo si Ted Filon ngayon. Tatawa yan si Ted Filon eh. Grabe. Salamin, or binasag yung salamin, inyo yan. Pero hindi naman lahat ng lugar nagbabasag ng salamin yung mga tao para magnakaw. Opo. Parang, paano kaya ang treatment doon ng mainstream sa police report, no? Yung ganong uri po. Kayo po, ano pong suggestion nyo po, ma'am? Paano po natin... Yun! Tama ka, Ted Filon. Anong suggestion mo? Huwag kayong deny. Act on it, please. Hindi ito fake news, hindi ito paninira sa administrasyon nyo. Pakinggan nyo ang hinanaing ng taong bayan. Sabi nila, tumaas yung krimen, do something. Dapat pong ilabas ito. Kasi kami ho naman din, ang aming mga reporters, obligado po no, na ito'y ilabas kasi nga din may visuals, may complainant, may victim, etc. Correct. So paano po, kayo po ma'am, kami po'y makikinig, paano po, sa tingin po ninyo ang dapat po na paghawak po sa pagturing po sa ganitong mga uri ng balita? Halimbawa, may nahuli, snatching. Sana ma-monitor din kung itong taong to ay nahuli. Kung itong taong to ay napagbayad. Hindi yung puro krimen lang, tapos yung mga nagawa na paghuli, nakulong, parang hindi naman siya nababalita lagi. So di ba Hungaw ka, Claire. Yung explanation mo, sus, grabe naman. Kawawa talaga ang bayan natin. Good luck talaga, Pilipinas. pantay siya. Kung ano yung ginawa ng polis, mabilis sa paghuli, dapat ma-praise din naman natin. Uy, ang bilis. At ulit ito, sir. Ito ha, katulad nung yung paghuli ng tatlong suspect regarding this Mr. K case. Yung ibang mga fake news peddlers, ito sir, sasabihin nila, ay hindi yan totoo, fall guy yan. So syempre ibang mga tao na yun ang nakikita at nadinig, magkakaroon na naman ng ibang imahe ang gobyerno. Magiging negatibo na naman. So ang sa akin lang sir, kung merong nahuli, may ginawang krimen at nahuli at may ginawa rin na maganda ang kapulisan dahil sa mabilis na aksyon, sana napapakita rin kaagad-agad. So you mean to say, Claire, you allow na maraming krimen? Hindi po ganyan po ang aming gusto. Na kung merong krimen, nasusolusyonan namin na nadakip yung gumawa ng krimen. Hindi yun ang gusto namin. Ang gusto po namin, paano po natin na maiwasan ang krimen, na ma-erase at ma-eradicate itong krimen. Suggestion ko sa iyo, Claire, ang number 1 dyan, drugs. Eradicate the drug problem in the Philippines. Utak-utak rin, Claire. Nasugatan ka. Ang ginawa mo, nilagyan mo ng medicine. Nilagyan mo ng pangpaayos sa gamot. Yun lang. Marami ka pa rin sugat. Nasusugatan ka. Linagyan mo ng gamot yung sugat mo. Yun ang ginagawa mo. Ang gusto po naming mangyari, maiiwasan natin yung sugat na hindi na tayo masusugatan. Naman, Claire, ang utak. Ay, naku, Atty. Claire. Di ba? Ito sa PNP, bumababa daw po ang index. Ayan, so tapos na yung interview na yan ni Atty. Claire. So, sobrang sablay po ang mga sagot ni Atty. Claire dito, no? Halatang halata na hindi po karapat-dapat ito ang kinuha ni Bongbong Marcos bilang PCO. Itong babaeng ito ang isa sa mga dahilan na bumababa ang rating ni Bongbong Marcos. Wala tayong magagawa dyan. Ay nako, good luck. Heto, latest interview ni VP Sara. Okay? Pakinggan natin. Play. So far okay naman. Nandoon si Hanilet. Umuwi na yung kapatid ko, si Kitty, dahil kailangan niya pumasok sa paaralan. Nandoon yung partner ni President Duterte ngayon, si Hanilet, at nandoon din kasabayan niya yung kuya namin, si Paulo.
Duterte, yung tumatakbong congressman na sa Davao City. So, nag-overlap yung schedules nila para makapag-endorse si Hanilet sa kuya namin kay Congressman Pulong. And aalis na rin si Hanilet, babalik na rin. Yes. Oh, papauli-out na ta. Wala naman. Okay naman yung urinalysis. Okay lang. Okay. Nag-update yung asawa ko kasi. So, sabi ng doktor na ano lang kami, no? May medicine lang na siguro na kita na yung result ng ihi ng anak ko, no? So, tuloy tayo. Sa Pilipinas. So, ang maiwan doon ngayon ay si Congressman Pulong Duterte hanggang bago sa araw ng eleksyon dahil kailangan din niyang umuwi, dahil kailangan niyang bumoto sa Davao City. Vice, you are endorsing the Duterte Plus 2. Sa local ba dito sa Cebu, are you endorsing the any governor? Wala akong interactions forward natin sa national issue, mga governor candidates, except kanina nasalubong sa Department of Education. Yun din. Kung pwede ba daw ako tumulong sa senators, 10 senators ng partido niya dahil naiwan sila dito sa Pilipinas. At sinabi ko sa kanya na okay, since forward natin. Advertisement ang kanyang endorsement. Forward natin sa yung tanong patungkol po dito kay Martin Romualdez, forward natin. Pag-usapan namin kanilang mga dasal. Sigurado ako nagpapalaki nila na naiintindihan nila. Kasi kung maalala nyo noong 2022 ang platform ay unity and continuity. Pero sa nakikita natin ngayon, wala namang continuity. Correct. So ito yung mga senators na nagsabi sila, naiintindihan nila kung ano yung vision. That is a peaceful and prosperous Philippines na unfortunately ay hindi natin nakikita sa ngayon. So yun yung pinapaintindi sa mga kababayan natin at sa mga botante. So wala pang plano kung halimbawa makompleto ang line-up nila na mag-join kayo sa mga meeting di advance po nila. At least your presence should be there po. Ito ang ginagawa ng PRR. Oo. Kasi noong pag-uwi ko ng galing sa The Hague, meron na silang ginawang schedule na hindi siya nag-jive doon sa schedule ng pasasalamat ko sa mga tao. Dahil pagdating forward ko, natin. Sa impeachment hearing, anong masasabi mo doon? Hindi ko naman masabi no kung ano yung preparations ng mga abogado sa impeachment. Pero nung pag-uwi ko galing The Hague ay nag-meeting kami dahil isa din yun sa mga inaasikaso ko. At sinabi nila that they are more than confident in winning the impeachment trial, impeachment case. So, yan lang yung masasabi. May iba pang po kayo ika-categorize? Members of the Congress are also saying that this is your political move. Any comments? Hindi ma'am kasi ang nag-trigger ng paglabas ko ay yung ginawa nila kay Pangulong Duterte at yung ginawa nila na injustice kay Pangulong Duterte na kinuha nila dito sa Pilipinas, sa pilitan nilang sinakay sa airplane na walang mga permiso, walang mga permits at dinala nila doon sa Hague at ipinakulong nila sa mga dayuhan. So kung makita nila, nagsabi naman ako na hindi ako sasali sa kampanya ito, ginawa ko naman yon. Pero nangyari yung kay Pangulong Duterte at nagkausap kami doon sa Hague at sabi niya wala na ako, so pwede bang tulungan mo yung mga senators. So sabi ko oo, kaya ko yan gawin dahil nagawa ko naman yan noong 2016, 2019, 2022. So it's nothing different ngayon except that nadagdagan siya nung pagpapasalamat sa mga tao dahil sanabi ko nga napakalaki ng suporta ng sambayanan kay Pangulong Duterte at ang daming
Kung makita ninyo sa mga paglibot namin, ang daming umiiyak at nagsasabi na ibalik dapat ang dating Pangulo dito sa Pilipinas. Last question. Last talaga, ma'am, yung talaga yung nagpabago ng puso at desisyon na really to campaign for candidates po. That triggered po really your, the change of heart, change of mind to endorse candidates. Yes, ma'am. Opo. Kasi nung una, sinabi ko nga, hindi ako sasali sa election na ito. Hindi naman ako kandidato. Ngayong election na ito, wala namang presidential elections na darating na malapit na, malayo pa naman yung presidential elections. Ang aking impeachment, sinasabi ng mga lawyers, they are more than confident na mananalo sila sa impeachment. Ako naman, I am most confident with the lawyers working on my impeachment case. So, yun lang. Kinuha nila, sinasabi ko nga, it was called the extraordinary rendition in international law. Kinuha nila ang Pangulo, sapilitan nilang dinala sa ibang bansa. At doon nagkausap kami. Sabi niya, wala na ako, hindi ako makakampanya, so pwede bang mangampanya ka para sa mga senator candidates? Para lang hindi daw mawala ng ulo ang Duterte, Senator Duterte. Baka pwede lang kayo mag-comment sa ICC junking Duterte's funds request para ilimin ko ang mga witnesses who can present national ID or passport. That is best asked siguro sa lawyer ni Pangulong Duterte sa ICC case niya kasi sila din yung nandoon sa loob ng korte nakikipag-usap sa prosecutors at gumagawa ng tawag sa ginagawa nila ngayon? Discovery process ng impeachment case. Last question. Reaction lang po, BP sa approval ratings po sa POS-Asia. Yours, ito na. The other three highest ranking officials decreased the BP. Yes. Opo. Approval. Opo. Well, nagulat ako nung nakita ko yung numbers ng pagtitiwala ng mga tao sa akin dahil sa sobrang dami ng lumabas ng paninira sa diba? Saan. Imagine kaliwat kanan binugbog at sa paninira itong si Vice President Inday Sara Duterte, no? Mataas pa rin ang kanyang rating at mas lalo itong pinapaniwalaan ng taong bayan, di ba? Kaya inggit na inggit itong mga kalaban ni BP Sara ngayon Galing sa mga politiko, galing sa social media, lahat, all sides, merong paninira. Nakakagulat na tumataas yung numbers. At naisip ko sa sobrang sira nila ng pangalan ko, sinabi ko na ito noon sabi ko, hindi naman kasi lumilipat sa numbers ni Martin Romualdez. Kasi nga, sinabi ko nga din noon na kapag hindi ako tumakbong presidente, hindi pupunta yung boto ko kay Martin Romualdez. Pupunta siya sa ibang kandidato. So yan ang sabi niya, na kapag hindi siya tatakbong presidente at tatakbong presidente itong si Martin Romualdez, parang sinabi na rin ni BP Sara na hindi ka pa rin mananalo, Martin Romualdez. Kasi isinusuka ka na ng taong bayan Naiintindihan nila yan ngayon. Pero syempre hindi nila maintindihan yan kasi hindi yan maiintindihan ni Martin Romualdez. Kasi feeling entitled itong mga taong ito Brilliant lang ng mga tao po ang nakakaintindi na saan ba pupunta ang boto. So maraming salamat. Ayan So napakinggan po natin ang interview ni Vice President Inday Sara Duterte, especially doon sa patungkol kay Martin Romualdez, no? At alam natin na, to make the long story short, ang taong bayan po, ang Pilipinas, no? Duterte pa rin. Yun lang ang masasabi ko dyan, no? Kaya ayaw matanggap ni Bongbong Marcos at itong mga kalaban ng mga Duterte dito sa Kongreso, hindi nila matanggap-tanggap
na galit na ang taong bayan sa kanila. Okay? Galit sa kanilang ginagawa ni Tatay Digong, no? Okay. Ayan, may papipirma yung sa hospital eh. Kasi mag-out lang kami sa ayan. Okay, so guys, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-uusapan natin, no? At usap-usap tayo sa comment section. Don't forget, i-like at saka i-share itong video na ito ha, para kakalat ito sa taong bayan. And also guys, mag-subscribe kayo, no? Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, para lagi kayong updated sa ating mga balita. Okay? And meron tayong pangalawang channel natin, Donmar TV, Balitang Totoo. Subscribe rin kayo doon kasi meron tayong mga videos doon na ina-upload na hindi nyo makikita dito sa main channel natin. Okay? Subscribe rin kayo doon. So sa mga audience ko dito sa Donmar TV, thank you very much. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.